Start. Solve this quadratic equation. Wow, okay. Quadratic equation tong si Beshi. Ito, nagkiki siyang factoring natin siya. So, ang factor niya ay 8x minus 3 tapos x minus 5. And then, ngayon, kukuhanin natin yung mga x. Isa niyang x is 5. Isa niyang x ay D? Pause. As you can see guys, dito sa specific na problem na to, medyo nagtagal tayo konti kasi naka 1 minute and 38 seconds tayo. Kasi ito, pagkakita ko pa lang talaga sa problem na to, sabi ko na, magtatagal ako dito. Kasi quadratic equation siya. So, pag quadratic equation, tapos kailangan yung kuhanin yung mga roots niya, which is yung x, ifa-factoring nyo talaga siya. And then dito, as you can see, medyo malaki-laki yung mga numbers niya. So, anong una kong ginawa? Ito ang una kong ginawa dito. Pasensya na dito sa... As you can see, yung pag nagsosolve talaga kayo sa mga UPCAT, sa mga entrance exam, hindi nyo na kailangan ng i-complete solution. Okay lang yan kahit bits by bits lang, basta makakuha kayo ng final answer. Kasi doon, hindi naman nila i-check yung solution nyo, scratch paper lang yan. Basta ang importante, makadating kayo sa tamang answer. So ngayon, sinulat ko yung given. Ayan yung given, di ba? Para hindi malito. And then, next naman, dinistribute ko pa itong 3. Actually, medyo, I'm not sure if wrong move yun kasi in the end, hinimay ko rin naman yung 3. Ayan o, dito ko. Diba? So, ngayon, okay, balik muna tayo dito. So, yan. Nagigi siyang 129x. 3 times 43x. Ito naman, 3 times negative 15, magigi siyang negative 45. So, ngayon, yan ay 24x squared is equal to 129x minus 45. And then, ang ginawa ko, tinransfer ko na itong dalawang to dito sa kabila. Yan o. As you can see, may mga kulang-kulang pa, diba, na ano. Kasi hindi ko na yan kinokompleto kung alam ko naman kung saan na ako patungo. Wala na kasi tayong time pag ganun. And ngayon, dahil ganyan, ito na yung talagang ito na talagang equation natin. Yan na yung pinaka-equation natin na kukuhanan natin ng roots. So, napansin ko, napakalaki niya. Yung pag ganyan yung itsura, napakahirap niyan i-factor. So, ang una niyong gagawin, kailangan kumuha muna kayo ng common factor nila. Tapos, paliitin nyo itong number kasi masyado siya malaki. 24, 129, 45. So, ngayon, napansin ko, common factor nila ang 3. Ayan, 3. That's why, GCF ko sila. GCF ko silang tatlo. Ayan. So, nasimplify na siya, diba? Lumiit na. Ayan o, 24x squared, naging siyang 8x squared, itong 129, 43, yung 45 naging 15. So, hindi na ako nahirapan dito kasi nga sinolve ko siya kanina. Sinolve ko siya kanina dito. Ayan o, yan din yung pinaka-base din talaga eh. Kaya nga, parang naano nga ako kanina, na-delay pa konti. Pero okay lang yung mga ganon. Hindi nyo na ima-mind yun pag nasa test na kayo mismo. So, ayan na. Yan ang mahiwaga nating equation. Ngayon, kukuhanin na natin yung roots. Ano yung
dalawang x. Ayan o. Kasi diba, as you can see, ang tamang sagot dyan, x is equal to 3/8, and then yung isa, x is equal to 5. Dalawa kasi quadratic equation siya. So, paano ko yun nakuha? Pinactor out ko ito. Ulit. Yes, ang ginawa ko dyan ay yung trial and error na natutunan ko nung grade 8. So, ganito yung trial and error. So, ito yung pinaka, natin, minus 43x minus 15. So, pag nagto-trial and error kayo, ito, ifa-factor out nyo siya. Mag-isip kayo ng mga factor ng 8x squared. So, di ba ang mga factor ng 8x squared, pwede silang 8x times x. Pwede rin na 4x times 2x. So, ang pinili ko dito, which is, sumakto siya. Sumamba ako na tama pala. Ito yung pinili ko. Kasi nga, trial and error siya. So, talagang marami kayong mga pipiliin na mga variation. So, ang pinili kong unang isolve, itong 8x times x. Ngayon, yan. Yung dalawang factors nitong first term, ilagay nyo lang dito. And then, ngayon naman, ang ipa-factor out natin ay ito. Yung last term, yung third, which is negative 15. So, mag-isip ulit kayo ng mga factors ng negative 15. So, di ba, ang factors niya, ang talagang unang pumasok sa isip ko ay negative 15. O, tingnan nyo. May mali pa nga ang ating nyo. Okay, sorry na. Okay, balik tayo dito ah. Sign lang naman ang nagkamali, pero himala, nag-arrive tayo sa tamang answer. Oh my gosh. So ngayon, ito pala, di ba, negative 45 yan. So pag tinransfer niyo yan dito sa kabila, magiging siyang positive 45. So ito, dapat positive 15 yan. Okay. So dapat ito, positive 15. Yan, bang. Okay, so ngayon, factor out natin yung positive 15. Which is, ang unang pumasok sa isip ko na factor niya ay negative 5 and negative 3. So, ayan, sinulat ko rin ulit siya dito. Ang tinuturo ko sa inyo yung trial and error ngayon. Which is, nakuha ko siya ng first try, which is very lucky talaga siya. So, ngayon, paano gumagana ito? Gagawin nyo, i-multiply nyo lang to. 8x times negative 5 multiplies 3. So, ang sagot dyan ay negative 40x. Ito rin, multiply nyo siya, x times negative 3. Sagot dyan ay negative 3x. So, ngayon, pag pinagsama nyo yan, tas ang sagot niya, di ba, negative 43x, saktong-sakto dito. Ayan, o, negative 43x din. Ibig sabihin, tama itong mga factors nyo na nakuha. So, ngayon, paano nyo siya isusulat? Pa-cross. Which means, ang final factor nitong 8x squared minus 43x plus 15 ay 8x minus 3 times the quantity x minus 5. And then, at this point, pwede nyo na makuha yung mga roots. Pasensya na guys ha, hindi pa tayo tapos. Tama, ganito kahaba talaga yung solution nito. That's why, medyo natagalan tayo. So, 8x minus 3 times, ayan. So, yan yung dalawa niya. So, ngayon, unahin na muna natin itong 8x minus 3. So, yan, i-equate niya yan sa 0. Ganyan talaga pag kukuha kayo ng roots. And then, ngayon, ilipat na natin yan dito. Magiging siyang 8x equals to 3. Ayan. So, solve nyo lang siya basically. So, ang final answer natin ay x is equal to 3/8. Ngayon, kukuha din natin yung isa pa nating root. Okay, meron na tayong 1 root. Ayan. Ngayon, ito naman yung isa pa natin, which is, yung isang factor ay x minus 5. So, ngayon, magiging na siyang x minus 5 is equal to 0. Ine-equate natin siya sa 0 para makuha ang roots niya. So, transposition lang. Yan na yung final. So, ito na talaga yung dalawa nating roots. X equals to 5 and x equal to 3/8. Letter D. Thank you. Okay.
7. So, ang final answer ay negative 15A. So, ang ginawa ko dito, naglagay muna ako ng minus 80 kasi yung ibig sabihin ng descend, pababa, and then rise 25. So, diba, naglagay ako ng plus 25. And then, nag-descend na naman siya. So, parang ano lang siya, series of operations na kailangan natin gawin. So, parang ganyan lang siya. As in, ipa-plus minus nyo lang siya. Kasi, ito yung hinihingi sa tanong na ito. At what depth did he do his safety stop? So, very simple question lang siya. Ganun ang kanyang explanation. Okay, ngayon punta na tayo sa next number. Evaluate algebraic expression. Is equal to 3 minus 3, 0, minus 4a, 12. Okay. 0 minus 12. Negative 6. D. So, dito, nalito-lito pa ako. Pasensya na, guys. Camera conscious. So, ngayon, dito, sinulat ko lang ito agad. And then, as you can see, may mga random scribbles dito. Kasi, ang usually ginagawa ko dyan, nagme-mental math na lang ako. So, di ba ang sabi niya, x is equal to 6. So, sa isip ko, diniretso ko na siya 6 divided by 2. So, ang nangyari niyan, 3 minus 3, magiging 0 na siya diretso. So, y times 0 minus 4a. Ganyan siya. So, nalito pa ako. Kaya na-delay konti. Kasi, hindi ko inano ito, nilagay. So, huwag niyo kakalimutan ito, guys. Yung ganyan. And then, simple substitution lang siya. So, negative 4 times 3 equal to negative 12. Then, yung y natin is 1/2. So, ngayon, from this, magiging na siyang negative 6. Negative 6. Ba naman tong camera woman ko? Di alam yung ginagawa niya. Nakikinig nga ako, nagsosolve din ako eh. Kaya nga eh, kaya lang ano ba yan, hindi na nakikita. Tapos Nakikita naman. blurred na. Okay. Inasama na kami po. Hindi Lutang. Hindi kaya yan. Ikaw na nga maganon-ganon kasi. Lutang na. Saan ako gaganon? Hindi nagsasolve na. Ako na nga nag-ano dito. Malinaw yan, malinaw yan. Oh, ano pa bang gusto nila? Ito. Okay na yan. Ay, mali pala yan. Ano ba yan? Lutang-lutang ako, ma. Lutang na lutang ako. Okay, relax. Relax na. Dapat kasi, nag-relax. Gusto niyo bang... Ay, Ako gusto na niyo lang kayo din. lang, kayo na lang. Paano ba gagawin dyan? Oh. Pag naglalabo lang. Pero hindi pa naman siya naglalabo. Tapos tap kayo ng tap. Nadidistract ako. Nakalimutan ko yung word na division. Ano ba itong assistant ko? Okay. Okay, gusto mo kasi mali. Mali, sige. Hindi, pero... Okay. Nadidistract ako. Nagtuturo ko. Okay. Sabihin ko, stop. Stop that. Mas nahihirapan pa ako sa setup. Ang dali-dali lang itong zone. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. A few moments later. Good mother. Natututo na kayo.